Magandang tanghali sa inyo mga boss, mga sir. Property presentation po tayo sa video na to. Dito pa rin ako sa Puerto Princesa City. Matagal pa akong uuwi dyan sa Zambales, mga boss. Dito muna ako sa aking hometown. Alright, so ito yung property na ipepresent ko sa inyo ngayon. 2-story, house and lot. Good location mga boss. Medyo rough road pero a few meters. Mula doon is concrete road, 2-way, about less than a minute drive to the National Highway. And we are right now in Puerto Princesa City. Ito yung property. Yan ang property mga boss. Okay, palilipa rin natin si Chokokoy pero hindi tayo makapagpalipad ng mataas kasi po merong malapit na airport dito. Pangalawa, masyadong malakas ang hangin. Alright? So there you go mga boss, no? Maganda yung bubong, nakita nyo naman. And then, nasa around 200 or 100 plus yung size ng property. Tanong ko na lang mamaya kay Sir John, ano? Maganda yung loob nito mga boss, ha? So, pasok na po tayo. Garahe. Ito ang garahe mga boss. Kasya dito, I think, sedan. Kasya dito, eksakto. Alright? Tutok kalsada, ang gate, ano po. And, 2022, nagawa itong bahay. Ayan. Alright, so may dalawang pintuan dito, no? Para entrance ninyo. Okay. Mataas ang kisame. Elevated ng about 5 inches dito mula dito sa garahe. Naka-elevate din po yung buong property ng about, let's say, about 10 inches mula doon sa kalsada. So kapag kasinemento to, eksakto lang po itong garahe ninyo. Steel gate. Nandito na rin yung pedestrian gate, ano? Wala akong nakikitang issue sa structure. Mukhang maganda ang integrity ng structure niya. Tapos, for added safety, naka-grill na po at saka solid na bakal ang base ng mga bintana. Glass window. Yan. Okay, now may mga konting minor issues, no, na makikita natin. Pero nevertheless, maganda ang property. Alright, so this is the receiving area. Pagpasok ninyo. Alright. So napansin ko maganda yung pintuan, ano, parang kung hindi ito ipil, nara to mga boss. Ano, handcrafted. Alright. Yan. Alright, so wala ako nakikitang issue sa kisame, mga boss. Now, dito sa baba, may dalawa po tayong kwarto. And then, ito yung dining area, ano po. At the same time, kitchen na rin. Yan. Medyo mataas nga lang yung mga cabinetries dito. Kasi mataas ang kisame. Exhaust fan doon. And then, may dalawang room. First room sa kanan. Wow, napansin ko pare-pareho yung pinto, ano, solid. Yan. Now, hindi ako sure kung ano yung mga kasama dito sa loob ng bahay. But definitely, yung aircon baka kasama yan. Definitely baka, no? But anyway, baka kasama yung aircon.
Alright, so ito ang view dito sa kwarto na to. Mga provision ng outlets, ano? Okay. And toilet and bathroom. Yun. Mataas ang tiles, no? Which is good thing kasi para hindi, pag magandang tile walls sa comfort room mataas. Yung mga tilamsik, di ba? Yan. Madaling linisin. Okay. Yun. Alright. Alright. And may isang kwarto dito. There you go. May sarili din siyang toilet and bathroom. Okay. Yung kwarto, this is about 3x4. Kasama yung toilet and bathroom. So, kailangan i-repair yung ilaw dito, no? Yan. So, yung mga issues na yan, yan ang magiging point of negotiation niya, mga boss. Alright. Magandang pasok ng hangin, ha? Maaliwalas ang bahay. Ayan, o. Yun. Okay. Stairway. Solid, mga boss, no? Semento. Hindi siya yung parang bakal lang na pinatong yung mga steps. Alright. Stainless po ang railings. Maluwag ang hagdanan. Dito may bintana, no? So yan, may mga kailangan kayong i-repair, di ba? Gaya niyan. Okay. Yun. Alright, now, going upstairs, dito ang inyong main living area. Main living area yan. Maluwag. No? May dalawang kwarto din dito. So, yung bahay is 4 bedroom. Merong catwalk balcony. Sagad ang bahay sa boundary. Ano po? Ayan. Dito naglagay sila ng lababo, no? Now, I would suggest, pwede nyo naman enclose yan. Pwedeng open lang din. Di ba? Ito, balcony. Stainless din po ang railings, mga boss. Ayan. Alright. Maliwanag dito kasi daming bintana, oh. Okay, may mga crack na windows, no? Yan yung mga point of negotiation ninyo, mga boss, sa presyo. Alright, yan. Okay? And then, eto, may kwarto dito, pero hindi natin pwedeng buksan kasi may mga gamit. Now, yung rooms dito sa taas is sharing a common toilet and bathroom. Alright? Para makita niyo yung kisame. No? Solid pa naman ang bubong kasi otherwise may mga mapa-mapa ng tubig yan. Now, ito, kailangan lang nito, kisame, is linis and repaint. Di ba? Yun. Okay. Third room. So, iba na pintuan dito, pero solid pa rin, no? Parang nara siya. So, from here, ito ang view dito. Subdivision to mga boss, actually, itong area na to. Yon. Alright. Toilet and bathroom. Bulaga! Toilet and bathroom. Yan. Nandito yung service area. Pagka papasok kayo sa kasime, usually sa bathroom nila nilalagay yan,
Now, yun nga, sabi ko may mga kailangan i-repair, no? Okay. Pero yung integrity ng structure, walang crack, mga boss. Kasi dito sa Palawan, wala pong lindol dito. That is one good thing about Palawan, mga boss. Alright, so there you go. 4 bedrooms, 1, 2, 3, toilet and bathroom. Okay. And nandito sa taas ang living area. Punta tayo sa presyo, mga boss. So, okay, there you go, mga boss, mga sir. Strategically located po ang property. Within 2-kilometer radius, nandiyan po yung hospital, universities, colleges, Bangko Sentral, restaurants, Robinson, government institutions. Diyan po sa may parting Santa Monica yan. Yung government institutions po dyan, yung area na yan, may ginagawa rin bagong hospital dyan. Government hospital, malaki. Central hub na po ang area na to, going to north and south. Opo. And sabi ko nga sa inyo, maganda tong Palawan. One of the best places to invest in, Palawan, kasi wala po kami sa fault line. Alright? So, you can be assured na safe ang inyong investment. Ang bahay naman po, may mga konting repairs na kailangan. And just like what I have said, that will be your point of negotiation sa presyo. Ano po? Size ng bahay, sir? Ng lupa? 100 square meter. Alright. Ang bahay exactly is 100 square meters. So, sagad ang pagkagawa ang lupa is exactly 100 square meters. Ano po? Sagad ang construction ng bahay. So, that would be 200 square meter floor area. May 4 na bedrooms, 3 toilet and bathrooms. Ano po? Solid ang structure, mga boss. Mga sir, wala akong nakitang cracks. Solid pa ang bubong. This was built in 2022. Okay? Maganda ang location. Although merong konting rough road, pero nevertheless, one of these days, masisemento din yan. In fact, okay lang naman na ganun yung road kasi hindi naman po talaga siya parang, to the point na talagang lubak-lubak. Alright? Solid din naman ang kalsada, mga boss, mga sir. Alright, yung mga naghahanap dyan ng vacation house nila or simply bahay nila dito sa Palawan, this is a very, very good time to invest in Palawan, mga boss. Ang presyo po nito is 5 million pesos only, mga boss, mga sir. Come to think of it, ang hirap magpagawa ng bahay ngayon, di ba? Hindi lang hassle, masakit pa sa ulo. But this, moving in kayo, dadala na lang kayo ng mga gamit ninyo. So, if you happen to be around Puerto Princesa o somewhere in Palawan, gusto nyo ng bahay dito, this is a good place to be. Ano po, mga boss, mga sir. So, yung mga interesado dyan, nandyan ang aking contact details. Si screen, nandyan din sa description ng video na to, yung iba pang contact details. You can have or you can schedule your tripping any day. Aalalayan kayo ni Sir John Eric. Shoutout sa iyo, Sir John. Yan. Siya po ang lead man natin dito, gatekeeper natin dito. So, yung mga gusto pang magpa-vlog ng mga properties nila dito while I'm still here, I'll be here for 2-3 months hanggang magsawa na sa akin yung pinsan ko, di ba? Palayasin na ako, magvo-vlog po ako na magvo-vlog dito sa Palawan. Alright, mga boss, mga sir, again, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong time. Till the next video, mga boss, mga sir. Ciao!